Hello! Magandang araw! Welcome sa bago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay magdi-divide tayo ng fractions. Okay, let's start! Let's divide 3/8 divided by 1/2. First step, kukunin natin yung reciprocal ng divisor. Ang divisor ay 1/2. At i-multiply natin dito sa 3/8. Okay. So, yung 3/8, kopyahin natin. 3/8. 3/8. Itong division sign, papalitan natin ng multiplication sign. Magmumultiply tayo. Itong 1/2, i-flip natin para makuha yung reciprocal. So, yung denominator na 2, magiging numerator na siya. At itong numerator, magiging denominator. Pinagpalit lamang yung posisyon ng numerator at denominator para makuha yung reciprocal. So, yung 1/2, ang reciprocal ay 2/1. Next step is to multiply. Imumultiply ang numerators at imumultiply din ang denominators. Okay. 3 times 2 equals 6. Okay. 8 times 1 equals 8. Okay, yung answer ay 6/8. Itong 6/8, pwede pa bang ma-reduce sa lowest term? May number ba na pwedeng makadivide sa 6 at 8? Meron. So, may GCF yung 6 at 8. Kaya, i-divide natin ito sa kanilang GCF. Ano yung GCF ng 6 at 8? Ang GCF ng 6 and 8 is 2. I-divide natin sa 2. Divided by 2. 6 divided by 2 equals 3. 8 divided by 2 equals 4. Okay, yung answer ay 3/4. Next example, let's divide 2/3 divided by 4/9. Yung gagawin, kukunin ang reciprocal ng divisor nitong 4/9 at imumultiply dito sa 2/3. Okay, yung 2/3, kopyahin natin. Itong division sign, gagawing multiplication sign dahil magmumultiply tayo. At itong 4/9, i-flip natin, baligtarin natin, ipagpalit natin yung posisyon ng numerator at denominator. Kaya itong 9, magiging numerator yan. At ang 4, magiging denominator. Okay, yung reciprocal ng 4/9 ay 9/4. Next step, imumultiply natin itong numerators at imumultiply din ang denominators. Pero, pwede rin tayong gumamit ng cancellation bago mag-multiply. Okay, pwede tayong gumamit ng cross cancellation. Ang paggamit ng cross cancellation, yung titingnan natin ay ang numerator dito at denominator dito. Kung meron silang GCF. Kapag may GCF o may number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa, pwedeng i-cancel. Ganon din dito. Yung numerator dito at denominator dito, kapag may GCF, i-cancel natin. O kaya naman, pwede ring yung first fraction, yung numerator at denominator, pwede nating i-divide sa kanilang GCF kapag meron. Ganon din yung second fraction. Kapag yung numerator at denominator may GCF, pwede nating i-divide sa kanilang GCF at ika-cancel. Yung paggamit ng cancellation, nakakatulong siya para mapababa yung
numbers na imumultiply natin. Kasi kapag matataas na numbers, mahirap mag-multiply. Pero, kung ayaw ninyong gumamit ng cancellation, okay lang naman. Pwede nang i-multiply lang yung numerators at i-multiply din yung denominators. Saka na kayo mag-reduce to lowest term sa answer o kaya mag-simplify ng answer. Pero sa example na ito, gagamitin natin yung cancellation. Okay, tingnan ninyo yung numerator dito at denominator dito. Ano yung number na pwedeng makadivide sa 2 and 4? Yung kanilang GCF. Yung GCF ng 2 and 4 is 2. I-divide sa 2. I-divide sa 2. 2 divided by 2 equals 1. Ika-cancel. 4 divided by 2 equals 2. Cancel. Okay. Dito naman, yung 3 and 9, meron bang GCF? May number ba na pwedeng makadivide sa 3 at 9? Meron. Ang GCF ay 3. I-divide sa 3. I-divide sa 3. 3 divided by 3 equals 1. Cancel natin yung 3. 9 divided by 3 equals 3. Cancel yung 9. Sunod, imumultiply na natin. 1 times 3 equals 3. 1 times 2 equals 2. Yung answer ay 3 halves. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan pa natin itong isimplify. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. Kapag i-divide natin yung 3 sa 2, yung quotient ay 1 at may remainder na 1. Ngayon, paano natin isusulat yung answer? Okay, sulat natin yung answer. Ang quotient, tandaan, yung quotient ang magiging whole number. Ang remainder, itong remainder, ang numerator. At itong divisor ang denominator. So, yung answer ay 1 and 1/2.